Patuloy pa rin itong nananalasa for most areas of Bicol region. Huling namataan yung sentro nito sa layong 110 kilometers north of Daet, Camarines Norte. Yung sentro po nito or mata nito ay nasa karagatan pa, ngunit napakalapit po nito dito sa ating kalupaan. Sa kasalukuyan, taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 230 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour, and simula nga po kahapon ay nararamdaman na yung epekto ng rain bands nito dito sa may Visayas at ilang areas ng Mindanao. And kaninang umaga naman po ay nagsimula na ring maramdaman yung epekto nito for most areas of Luzon, kung saan po ngayong hapon may mga nararanasan na po tayong mga malalakas na pag-ulan at bugso din ng mga malalakas na hangin for most areas of Luzon, lalong-lalo na po dito sa may silangan ng Southern Luzon. And sa mga susunod po na oras ay mas magiging malalakas pa yung mga pag-ulan and yung mga hangin po na mararanasan natin sa malaking bahagi ng Luzon habang mas papalapit nga po itong si Bagyong Uwan dito sa area or sa silangan ng Central Luzon. Kaya naman po manatiling alerto po para sa ating mga kababayan. Mostly sana po nakapaghanda tayo and doble ingat pa rin sa magiging impact po nito ni Bagyong Uwan dito sa ating kalupaan. And sa kasalukuyan po yung wind signal number 5 natin ay nakataas sa southern portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Nueva Ecija, central portion ng Aurora, Polillo Islands, northern portion ng Camarines Norte including Calaguas Islands. Samantala, wind signal number 4 naman sa southern portion ng Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, southern portion ng Ifugao, Mountain Province or southern portion ng Mountain Province, southern portion ng Ifugao, sa area din po ng Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, sa bahagi din po ng La Union, Pangasinan, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, northernmost portion ng Zambales, northeastern portion ng Tarlac, easternmost portion ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, maging sa northern portion ng Rizal, sa northern and eastern portions ng Quezon, rest of Camarines Norte, northern portion of Camarines Sur, and northern portion ng Catanduanes. Samantala, wind signal number 3 naman sa southern portion ng mainland Cagayan, rest of Isabela, northwestern, central, and southern portions of Apayao, Abra, Kalinga, rest of Mountain Province, rest of Ifugao, Ilocos Norte, sa rest of Ilocos Sur, rest of Zambales, Bataan, rest of Tarlac, Pampanga, and Bulacan. Dito sa Metro Manila, maging sa Cavite, Batangas, rest of Rizal, Laguna, rest of Quezon, Marinduque, rest of Camarines Sur and Catanduanes, Albay, Sorsogon, Ticao, and Burias Islands, maging sa northwestern portion ng Northern Samar. Samantala, wind signal number 2 naman po sa Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, rest of Apayao, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, rest of Masbate, and Northern Samar, sa northern portion ng Samar, maging sa northern portion ng Eastern Samar. And wind signal number 1 naman po sa Batanes, northern portion ng Palawan, kasama na po dyan yung Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands. Dito po sa may rest of Samar, rest of Eastern Samar, sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Siquijor, maging sa Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. So mapapansin pa rin po natin, malawak pa rin yung areas natin na merong wind signal dahil malawak pa rin nga po yung sakop nito ni Bagyong Uwan. And may kita din po natin dito po malapit sa center track nito yung mga signal po natin na wind signal number 3, 4, and 5 kung saan dyan po yung mga areas na makakaranas ng mga malalakas hanggang sa pinakamatitinding hangin, and also yung mga matitindi din pong mga pag-ulan na dala ni Bagyong Uwan. Kaya po muli, pag-iingat po para sa ating mga kababayan habang nananalasa po itong si Bagyong Uwan, mas safe po na manatili lamang po tayo sa loob ng ating tahanan or ng mga evacuation centers para po sa ating kaligtasan.